Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Doc Ben at ngayong araw ay pag-uusapan po natin yung tinatawag nating Blue Baby. Marahil po ay marami na sa inyo ang nakarinig kung ano ba itong Blue Baby or may mga kapamilya, kamag-anak or kayo mismo ay nagkaroon ng Blue Baby. So ang Blue Baby po tinatawag natin ganyan dahil merong kakaibang kulay, asul po yung bata or ito po yung tinatawag nating cyanosis kapag ay pinapanganak ang baby. So, bilang doktor po, tinitingnan po namin yung unang-una kung ano ba yung edad ng baby. So, nakikita po natin yung mga premature babies, yung mga babies po na ay pinapanganak less than 37 weeks, ay pwede pong maging kulay blue or cyanotic kapag lumalabas. Ito rin po ay po pwedeng mangyari dahil ito po ay normal na transition mula po dun sa womb ng mama or ng mommy into the outside world. So, alam po natin ang baby ay nasa loob ng nanay at sa loob ng nanay po ang lahat ng trabaho ng oxygenation, pagbibigay ng oxygen o removal ng carbon dioxide ay gawa ni mommy. So, karamihan po ng mga bata or may mga baby po na pag lumalabas ay I would say they tend to be confused. Akala po nila ay nasa loob pa sila ni mommy. Na dapat sila na mismo ang magtatrabaho para sa exchange po ng carbon dioxide at saka oxygen. So, ang isa pa pong rason kung bakit blue si baby, yung tinatawag natin mga congenital heart defects. So, ang anatomy po, hindi po tama. Meron pong mali dun sa puso ng baby. Pwede po itong dahil sa blood vessel na hindi tama ang pagkakadugtong dun sa or connection sa puso. Pwede rin po na ang puso mismo may mga parte ng puso na hindi tama. At ito po ay dahil nga sa birth defects. Meron din po tayong tinatawag na pulmonary hypertension. So yung pulmonary hypertension po, gaya ng nasabi ko, mataas po yung pressure sa baga. So, ang baby kapag nasa loob, gaya ng nasabi ko, placenta po yung gumagawa ng lahat para sa baby. So, ang tendency, ang baga po ay hindi nagtatrabaho sa loob ng mommy. So, pag lumabas ng baby, with that first cry, kailangan po na yung baby na mismo yung magtatrabaho para mabuhay siya or huminga. Karamihan po dahil either premature sila or may mga factors kung bakit nagkaganon. Infection is one. Hindi po bumababa yung pressure ng baga. So kung iisipin po ninyo, kung ito po ay isang pump at dito po yung ating pipe, kapag mataas po yung pressure dito, yung puso po nahihirapan pong magpadala ng oxygen or nagdugo doon po sa area na ganito. Kaya ang baga po ng baby napakataas, hindi po receptive doon sa flow ng dugo at ng oxygen, which in return nagiging kulay blue po ang inyong baby. Ang isa pa pong rason ay yung tinatawag nating polycythemia. Ang polycythemia po, medyo malapot po yung dugo ng baby. Marami rin pong mga factors na nagko-cause ng polycythemia. So, kung kayo po ay may diabetes, buntis, nanganak, at hindi po kontrolado yung inyong blood sugar or yung inyong diabetes, pwede pong magkaroon ng polycythemia dahil karamihan po ng mga anak ng diabetic mothers, malalaki po sila, macrosomic po sila. So, dahil ang tendency kapag malaki po yung mass, yung baby sa loob ng womb, gumagawa po ng maraming red blood cells yung inyong baby to compensate po dahil kapag masikip yung lugar, kailangan ng mas maraming oxygen. Kapag ganun po nangyari, malapot po yung dugo ng bata. At pwede pong ang kulay nila ay kulay blue. Pwede rin po na kulay blue ang baby dahil sa infection. So, kapag kayo po ay regular na nagpapa-prenatals, chine-check po talaga yung mga tinatawag nating infectious na mga sakit katulad po nung HIV, syphilis, hepatitis B, at yung tinatawag nating GBS, Group B strep status po ninyo. At hindi lang po yan dahil ang baby po kapag dumadaan sa kanal at pinapanganak,
exposed po sila sa napakaraming bacteria, which with their immature immune system po pwede po silang maging infected. At ang infection po ay very common at nakikita rin po natin isang rason kung bakit kulay blue po ang inyong baby. Ang workup po ng blue baby ay depende po sa mga sinasabi kong risk factors. So po pwede po tayo mag-chest x-ray para makita po natin yung baga. Depende po dun sa work or breathing ng baby. Kapag ginawa po yun, tinitignan po namin kung meron bang tubig sa baga, kung meron bang premature lungs, tinitignan rin po namin kung meron tinatawag na air leak or pneumothorax. Ang ginagawa rin po namin, nagpapadala po kami ng tinatawag natin complete blood count, blood culture to check for infection. At depende po sa edad ng baby, pwede po tayo magpadala ng iba pa pong infection markers na mga blood test po. So kung maririnig ninyo, meron pong procalcitonin or CRP, C-reactive protein na ipinapadala ang inyong doktor. Ang isa pa pong ginagawa namin, itong tinatawag na echocardiogram. So, ang echocardiogram po ay para pong ultrasound ng puso para ma-check po yung anatomy kung tama ba yung connection sa puso sa mga parte ng puso at connection po dun sa malalaking blood vessels katulad ng aorta, katulad po ng pulmonary arteries, pulmonary veins. Po pwede rin pong i-check yung tinatawag nating ductus arteriosus, which is expected pong mag-close for a lot of babies, pero kung premature po yung inyong baby, especially extremely premature, mataas po yung chance na hindi po nagsasara ng as expected po yung ductus arteriosus. So ito po yung naririnig ninyo sa NICU na PDA, patent ductus arteriosus. So again, yung sa CBC po, makikita rin po natin doon kung ano yung volume ng red blood cells, kung yung hematocrit po ang tinatawag. Doon po natin makikita kapag mataas nga talaga yung volume ng red blood cells. Yun po yung tinatawag nating polycythemia. So, paano po natin ginagamot ito? Kung ang baby po ninyo ay kulay blue at nakita po nating mababa yung oxygen, meron po mga risk factors katulad ng premature lungs or retained fluid or TTN. Binibigyan po natin sila ng oxygen in the form of nasal cannula, nasal CPAP, or kapag medyo kailangan po ng mas malakas or mas aggressive na tulong, ito po yung intubation. Tinutubo po namin yung baby at nilalagay natin sa breathing machine. Depende po sa echocardiogram results, tumatawag po tayo ng pediatric cardiology specialist or ng surgeons kung kakailanganin po ng siruhano or surgery ng inyo pong baby. At meron pong mga common na congenital heart defects na nagmamanifest po talaga as soon as the baby is born. Kung may infection po na risk ang baby, binibigyan po natin ng antibiotics yan. Sinusundan natin yung blood test nila. And depende po sa clinical stability ng bata, depende po sa hospital din, may kanya-kanya po kaming protocols na sinusunod kung ano ba yung mga antibiotics na kailangan gamitin, ano pa ba yung mga workups, at gaano po katagal kung magbibigay tayo ng antibiotics. Ngayon, kung meron pong polycythemia or mataas po or malapot po yung dugo ng baby, meron din po tayong tinatawag na partial transfusion. Tinatanggal po natin yung dugo ng baby at pinapalitan po natin yun para ma-lessen po yung pagiging malapot. So, ito po ay hindi medical advice. Ito lang po ay aking inaral at ito rin yung ginagawa namin sa aming mga pasyente sa ospital. Sana po kausapin po ninyo madalas ang inyong pong doktor, ang inyong pediatrician, ang inyong pong neonatologist, kung sino man po yung tumitingin sa bata dahil sila po ang nakakaalam kung ano ba talaga ang management, ano ba yung diagnosis ng inyong baby, at sundin po natin sila dahil ang mga bagay na ito depende po dun sa clinical status ng baby, kailangan pong maagapan. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po'y masaya na nakapag-share ng ganito. At kung kayo po ay may mga katanungan, kung kayo po ay may mga experience sa isang blue baby, let me know po. Gusto ko po malaman ng inyo pong experience.
leave your comments, and I'll see you in the next one. Have a good day.